Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Sinare nila ang separate opinion ni Associate Justice Amy Lazo Javier doon sa desisyon ng Supreme Court pagbasura sa motion for reconsideration ng House of Representatives sa impeachment ni VP Sara. Okay, title, House erred, nagkamali, in not informing VP Duterte of the nature of impeachment. Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier said the House of Representatives claimed that there was no need to notify Vice President Sara Duterte of the impeachment complaint filed against her is fundamentally flawed. In a separate opinion to the ruling that declared the articles of impeachment against Duterte unconstitutional, Lazaro Javier stressed that the failure to inform the Vice President undermines due process. She underscored that such an approach reduces due process to a mere formality observed only at the trial stage in the Senate instead of treating it as a constitutional guarantee that must be upheld throughout the impeachment proceedings. Ito po yung exact statement ng ating Supreme Court Justice. The House of Representatives has maintained that VP Duterte need not be notified or heard at this stage, asserting that she could very well be informed of and heard on the specifics of the complaint only during trial. This position is fundamentally flawed. It reduces due process to a perfunctory formality at the trial stage rather than recognizing it as a constitutional guarantee that must be observed in the course of the impeachment proceedings at the House of Representatives, whatever mode was used in the initiation of the impeachment proceedings. Okay. So, hindi ako abogado kaya lang ito yung proseso sa ating justice system bago ang example, ako yung akusado, ako yung sinumbong. Bago ko isalang sa trial sa harap ng korte, dadaan muna ako sa fiscal, prosecutor to determine kung may probable cause ba. So, dito sa impeachment, ang mga fiscal prosecutor ay ang House of Representatives. Ang judges ay ang mga senador. So, dito sa ordinary justice, yung mga krimen, ako, sampahan mo muna ako ng complaint sa piskalya. So, ang piskalya, isubpuin na ako Pag hindi ako sinubpuin pag hindi ako nag-submit ng pag hindi ko nalaman yung reklamo sa akin, hindi ako nakapag-counter affidavit, diretso yung fiscal mag-file ng kaso sa korte, matatalo sila. Kasi hindi tatanggapin sa korte yan. Titignan ng judge, RTC, example, RTC, duman ba ito sa preliminary investigation? Nako, bakit wala? Nasaan yung counter affidavit? Hindi nakapag-counter affidavit itong inaakusan. Wala. Basura yun.
ganun, napakasimple naman yung hustisya natin. Mga abogado naman tong mga prosecutor sa House. Example, Attorney Joel Chua, Attorney Luistro, sino pa ba? Yung pumanaw na, Attorney Romeo Aco. Mga abogado naman. Bakit? Sabi nila, hindi na kailangan informan si BP Sara. Doon na lang siya informahan sa trial proper. Ay nako, hindi talaga pwede. Kasi, ako na kinasuhan, may karapatan ako na impormahan ako ng piskal. Malalaman ko kung ano yung sumbong o ano yung reklamo sa akin. Haharap ako sa harap ng piskal. Ibibigay sa akin yung reklamo para sagutin ko. O pag nasagot ko na, sasagutin din ng nagreklamo sa akin. Yung sagot ng nagreklamo sa akin, sasagutin ko na naman. Saka magdesisyon yung piskal kung may probable cause o wala. O, granting may probable cause, yon. Inakyat na ng piskal sa korte ang kaso. Doon na ako haharap. O, magkakaroon na naman doon ng pre-trial. Ganun po yun. So, nilabag ng mga kongresista ang due process kasi inapura nila. Yung isang araw lang, pinapirma ang 215 congressmen. Hindi pa nila nabasa kung ano yung reklamo. Hindi nila napag-aralan eh. Pirma diretso dahil may kapalit daw na pundo. O, tapos, ang koto-koto. O, tapos, forthwith. Start kagad. Wala. So, mabuti na lang din itong si Congressman Joel Chua, yung kanyang response is they will abide by the decision of the Supreme Court. Kaya, babaguhin daw nila yung rules ng House on impeachment. Salamat naman. Sabi ni Senator Soto na tinatawag na one-ball law expert, impeachment is now an impossible dream. Bakit daw? I don't know. Mahirap siguro yung decision ng Supreme Court. Hindi niya matanggap. Kaya, impossible dream na daw na itong impeachment. So, ibig sabihin, mahirap na nilang sampahan ng kaso impeachment si BP Sara. Di maganda. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si Kuya. Og muna ni ang balay ni Kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan. Kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay So mga dagko na gyud ang mga gud. So karon Kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na o cellophane na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kun gini tulunan ni katuig So to 3 years na daw. So na kay anak Kuya. na Sige. ay, ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige Kuya.
nahuman na gyud og atop ang iyang balay, wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.